overwhelming mandate that the voters of QCD1 gave me in the last 2022 elections. This is my way of saying thank you for this mandate. Sa inyong paniniwala sa isang first-timer sa politika, I knew from the start, I definitely knew that the only way to repay the trust was through hard work, action, and definitely results. Batid ko na hindi sapat ang salita at pangako. Dapat may konkretong nagagawa at may pagbabago kayong nararamdaman. So this State of the District Address is not just a report. It is an opinion and open conversation about what we have accomplished together and what lies ahead. Ang buhay ay nagbubunga ng kawalang katiyakan sa kinabukasan. Kaya't mahalaga ang pagpapalakas ng ating programang pangkabuhayan. In terms of healthcare, marami pa rin ang hindi makapagpagamot dahil sa kakulangan ng pondo. At ang gastusin sa ospital ay madalas nagiging mabigat sa kanilang pamilya dahil kulang po ang kita. Pagdating naman sa edukasyon at pag-unlad ng kabataan, hindi sapat ang simpleng pagkakaroon lang po ng paaralan. Kinakailangan tiyakin na bawat batang taga-Distrito 1 ay may dekalidad na edukasyon at sapat na oportunidad upang mapagpaunlad ang kanilang talento at kakayahan. Gumawa ng batas para masabi madami tayong pinasa, madami tayong nagawang papel. Tinitiyak natin na may direktang epekto ito sa buhay ng bawat Pilipino. I have worked to ensure that our laws protect workers and consumers, strengthening our healthcare system, and safeguards our economy against abuse and exploitation. Para naman po sa ating mga manggagawa at mamimili, na isabatas natin ang Eddie Garcia Act. Nagbigay ng mas ligtas at patas na kondisyon sa trabaho para sa ating mga nasa entertainment industry. Ang Internet Transactions Act naman po ay pinapalakas ang safeguards ng mga bumibili at nagbebenta online laban sa panloloko. And to complement this, we also pushed for the SIM Registrations Act to further guard against digital fraud. To make government more efficient, we co-authored the new government procurement to make government procurement more efficient and less vulnerable to graft. To make sure that lives are easier for all taxpayers. Kabilang na dito tayo mga taga-Distrito 1. We co-authored the Ease of Paying Taxes Act. Both measures working in unison can both save government resources and improve government finances. Mahalaga rin po ang pagpapalakas ng ating healthcare system sa pamamagitan ng Regional Specialty Centers Act. I'm very happy about this. Tinataguyod natin ang pagpapatayo ng mga specialized medical centers sa bawat rehiyon upang gawing mas accessible ang serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga malalayong lugar. This is part of our efforts to ensure that everyone in our country, not just those in the 1st District of Quezon City, have access to quality healthcare. Kasabay din po nito, ang Magna Carta for Filipino Seafarers ay nagtitiyak mas maayos na working conditions at benepisyo para sa ating mga seafarers na mahalagang haligi ng ating ekonomiya at isa sa mga pinakamalaking sektor ng ating manggagawang Pilipino. Hindi rin po natin pinapalampas ang mga pagsubok sa ating ekonomiya. Alam po natin ang problema. The Anti-Agricultural Economic Sabotage Act is a landmark law that cracks down on agricultural smuggling to help stabilize food prices and protect our local farmers. Kapag napigilan po natin ang mga nagmamanipula ng presyo at nagpapalusot ng produkto sa merkado, masisiguradong abot kaya ang pagkain para sa bawat Pilipino. This means cheaper and more accessible food for all, including the families that live in our district. Bukod po dito, we also authored the Ligtas Pinoy Centers Act, which mandates the creation of safe and fully equipped evacuation centers in every city and municipality to ensure immediate assistance for individuals affected by disasters and emergencies. Na magbibigay ng mas matibay na proteksyon sa kababaihan at kanilang mga anak laban sa pang-aabuso.
Ang Adolescents Pregnancy Prevention Act naman po, natutugunan ang lumalalang issue ng maagang pagbubuntis sa mga kabataan, at ang Magna Carta for out-of-school youth at Magna Carta for barangay health workers na kikilalanin at susuportahan ang sakripisyo ng ating frontliners sa komunidad. On the local front naman po, we are also pushing to convert Quezon City General Hospital into a medical center. We are also hoping to follow up on the Eddie Garcia law with the Artists Protection Bill in order to better support the creative industry. We will also continue to push for SOGI Equality Bill as we recognize the importance of eliminating discrimination in our schools, our workplaces, and our communities. All in all po, we authored 46 bills that were enacted to law, filed 174 bills as a principal author and 65 bills as co-author, and authored 78 House resolutions. Ngayon po, Kataga Distrito 1, these laws and proposals are more than just pieces of paper. They are a commitment to creating a better, fairer, and more progressive nation. Kaya sa abot ng aking mga kaya at sa tulong ng aming pamilya, we are always ready to share our personal blessings so that we could help more people. Salamat po. Sa ilalim ng aksyon agad ay sa katuparan natin mga programang may direktang epekto sa pang-araw-araw na buhay ng ating mamamayan. Para sa kabuhayan at trabaho, hindi natin hinayaang mawalan ng pag-asa ang ating mga kababayan. Sa pamamagitan po ng TUPAD program, 11,498 na magagawa ang nabigyan ng emergency assistance. Nakipagtulungan din po tayo sa private sector para sa Taiwan Job Fair kung saan 1,500 na aplikante ang natulungan makahanap ng trabaho abroad. Opportunities. The FEE Theoretical Driving Course in partnership with the LTO provides free training every weekend to equip District 1 residents with the knowledge needed to obtain a driver's license. Through these programs, patuloy ang pagsisikap na palakasin ang kabuhayan at mabigyan ng mas magandang kinabukasan ng ating constituents. Tayo naman po, salamat po. Ngayon naman po, para sa kalusugan, aksyon agad. Aksyon agad ang naging tugon natin para sa pangangailangan ng ating mga kababayan. During our term, we conducted medical missions, dental missions, and of course, that summer tradition, ang libreng tuli. A total of 75,466 katao po ang natulungan natin sa pamamagitan ng medical assistance. Para natin sa libreng salamin sa mata. At 1,000 naman na katao ang nabigyan ng dental service. Also, we issued 1,904 guarantee letters at nag-distribute din po tayo ng medical equipment for 1,145 beneficiaries. Bukod dito, nagsagawa din po tayo ng Wellness Caravan, isang health and self-care initiative na umiikot sa mga barangay tuwing Sabado, offering free services tulad ng gupit, masahe, pakulay ng buhok kay Mami at Daddy, eye check-up, at minsan libre pa pong salamin. The District of Quezon City received scholarships through the Tulong-Tunong Program and SMART, kung saan 80 scholars po ang tumanggap ng 25,000 na ayuda. At bukod dito, salamat po. Bukod dito po, a total of 2,817,000 in cash allowance ang naipamahagi sa 929 senior high school students sa ilalim ng Tulong Eskwela program. Very happy. The Inter-Barangay Council Sports League allows barangay officials themselves to compete, fostering camaraderie through various sports. At next year, the program will expand
and it will include badminton, chess, darts, and bowling, giving more residents the opportunity to participate and strengthen community ties. Kailangan naman talaga po natin magbigay. It's a season for giving, love, and hope. Tayo po, no, sa panahon ng Pasko, 64,000 na pamilya ang nakatanggap ng pamaskong handog. Sa dami po ng kalamidad, hindi rin natin pinabayaan ang mga nasalanta ng sunog. 7,789 na pamilya ang ating natulungan at 3,501 na pamilya naman ang nabigyan ng burial assistance sa oras ng kanilang pangangailangan. The slogan we came up was Aksyon Agad. Bakit Aksyon Agad? People still ask me that after almost 3 years. Hindi lang dahil nations ko po yan. Okay? Dahil ang paniniwala natin na ang tunay na serbisyo, hindi kailangan ng maraming drama. Public service is not about grand gestures or sweet words. Ito ang mabilis, epektibo at tunay na pagtugon sa pangangailangan ng tao. Hindi tayo dapat magpapabukas ng tulong dahil ang mundo hindi naghihintay. Ang may sakit hindi maaaring maghintay. Ang mga nangangailangan hindi dapat pinaghihintay. Action. First word. Driven. Very much. Coming from Mayor Joy. But projects or numbers are not at the core of Aksyon Agad, kundi ang bawat taong natutulungan at bawat pamilyang naiaangat. At habang nandito tayo, habang may nangangailangan, ipagpapatuloy natin ang misyon dahil mas marami pa tayong gagawin at mas marami pa tayong matutulungan. Dahil ang paglilingkod ay hindi lang tungkulin. Ito ay isang pangako na nais ko pong ipagpatuloy dito sa distrito mo. Yan siya dahil sa tinatanaw niya. Sorry. Wala po ako rito kung hindi dahil sa inyong tiwala. Isang tiwalang hindi ko kailanman sisirain. Kailanman ipagwawalang bahala. Sa bawat oras na lumilipas, sa bawat oras na lumilipas, patuloy kong pagsisikapan at patutunayan na karapat dapat ako sa pagkakataong binigay niyo po sa akin. Maraming salamat po sa aking mga kapwa lingkod bayan. Nagiging natulong ako sa pagkakataon na serbisyo. Salamat po. Gusto ko na po rin yung sarili ko eh. Unti-unting naibalik ang samahan dito sa distrito dahil sama-sama natin pinapaalala. Sama-sama nating pinapaalala ng eleksyon ay isang araw lamang. Pero ang pagkakaibigan at malasakit sa isa't isa ay panghabang buhay. Ang kapangyarihan ay hindi permanente. Ito ay isang pagkakataon at tunay na totoong pagkakataon at responsibilidad na gumawa ng mabuti para sa kapwa. Isang oportunidad na mapabuti ang buhay ng iba.